paano ba tayo magre-respond sa mercy ng Diyos na ibinigay niya sa atin? Una, obey the second chance. Mamaya papaliwanag ko yan. Pangalawa, repent completely, not superficially. Pangatlo, celebrate God's mercy to others. Pag-usapan natin yung number 1, obey the second chance. Huwag na nating sayangin ang second chance na binigay ng Diyos sa atin, kundi sumunod na tayo sa Kanya. Para mas maintindihan natin yung second chance, ano ba yon? Pag-usapan muna natin ang context ng story ni Jonah. Alam nyo na yung story ni Jonah, pero kailangan natin siya reviewin para maintindihan natin ito. Nung una, malinaw na malinaw ang utos ng Diyos. Basahin natin yung Jonah chapter 1 verse 2. Pumunta ka sa Ninive na isang malaking lungsod at sabihin mo sa mga taga roon na umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasalanan. At para maintindihan natin kung gaano kabigat ito, kailangan natin malaman kung ano ba ang Ninive. Hindi ito basta-basta city. Ang Ninive ay capital ng Assyria. Ang Assyria ay ang global superpower nung panahon na yon. Kaya lang, sila naman ang pinakamalupit, pinakamarahas, pinakabrutal na kaaway ng Israel. Imagine mo ito. Ito yung mga taong gustong burahin sa mapa ang bansang Israel. Ito yung gumigipit sa kanila. Ito yung mga taong umaapi sa kanila, pumapatay. Ito yung mga taong nagsusunog ng bayan nila. Tapos sasabihin ni Lord kay Jonah, puntahan mo sila, kausapin mo sila, sabihin mo magrepent sila. Grabe no? Parang utos na, puntahan mo yung taong nanakit sa'yo at bigyan mo siya ng pag-asa. Grabe, kaibigan, ikaw ba naramdaman mo na yan na sinabi sa'yo ni Lord? Puntahan mo yung taong nakasakit sa'yo at sabihin mo sa kanyang pinapatawad mo na siya. At hindi lang yon, ibahagi mo din sa kanya ang mabuting balita. Mahirap ba? Madali? Hirap ano? Pero ganun yung pinapagawa kay Jonah. Natural, ayaw ni Jonah. Kaya nung tinawag siya ng Diyos, hindi siya sumunod. Tumakbo siya sa ibang direksyon. Nag-book siya papuntang Tarshish sa halip na sa Ninive. Ano ibig sabihin nun? Hindi lang no ang sagot niya sa Diyos. Hindi lang ito basta sinabi niya na, Lord, di ko kaya, ayaw ko. Pwede bang iba na lang? No, hindi ganun. Nag-walk out siya. He intentionally rebelled against God. Maaaring sinasabi mo, sama naman talaga niya si Jonah eh. Kaibigan, ikaw at ako ay may rebellion din sa Diyos. Tumatakbo tayo sa opposite direction. Paano? When we clearly know what God wants, but choose convenience instead. Alam mo nang kailangan mo magpatawad pero pinili mo magtanim ng sama ng loob kasi mas masarap sa pakiramdam. Alam mong mali yung relationship pero pinipili mo kasi mahirap mag-let go. Alam mong kailangan mo umalis sa kasalanan pero sinasabihan mo si Lord, Lord, next month na lang po. Hindi mo man sinasabi ng malakas na no, hindi ka man nagrally sa EDSA, pero yung action mo, no pa rin. Ganon din kay Jonah. Hindi siya nakipag-argue sa Diyos, kundi tahimik na tumakbo na lang, palayo. Pangalawa, when God calls us to do something difficult and we escape instead of obey. Gaya ni Jonah, minsan hindi naman natin sinasabing ayaw natin pero lumalayo tayo. Tinatawag ka ni Lord mag-share ng gospel sa kaibigan, sa katrabaho, sa iyong asawa, sa iyong anak, sa iyong kamag-anak. Pero ni kumustahin, ipag-pray at mag-start ng spiritual conversation sa Kanya, ayaw mo gawin. Ayaw mo simulan. Tinatawag ka ni Lord mag-serve pero lagi ka may valid reason na umiiwas. Kaya nga, ang pangatlo, when we justify disobedience because we think we have a valid reason. Minsan sinasabi natin, Lord, hindi naman sila worth it. Lord, hindi ako equipped. Lord, hindi pa timing. Lord, hindi ko pa kaya. Pero sa totoo lang, hindi naman ito sa hindi mo kaya, kundi ayaw mo lang talaga sundin. Pang-apat na intentional rebellion ay when we refuse to let God touch the areas we want to control. Lord, I trust you, pero wag mo pong kukunin yung control na hawak ko. Ako muna magde-decide ng future ko. Naramdaman nyo ba yan? Lord, you can have my worship, pero wag po yung finances ko o yung pera ko. Akin po ito. Lord, you can have my ministry, pero wag nyo pong alisin yung right ko na magtampo at magalit kapag merong pasaway na volunteer o members. Lord, you can deal with my public life,
Pero wag niyo pong pakialaman yung secret habits ko. Ako na po bahala doon. Lord, you can lead me anywhere. Pero wag muna sa lugar na kailangan ko maging bold. Natatakot po ako sa opinion ng tao. Kapatid, kapag may area na sinasabi mo sa Diyos na, Lord, akin to, yun ang Tarshish mo. At last, nagre-rebelde tayo sa Diyos when we know God's heart but we choose our preference. Ito ang eksaktong Jonah moment. Alam niya na God is compassionate. Alam niya na God is gracious. Alam niya na God wants to save Nineveh. Pero mas pinili niyang sundin ang feelings niya kaysa sa puso ng Diyos. Kaibigan, ano ang Tarshish mo? Saan ka tumatakbo? Gusto kong malaman mo na mahal ka ng Diyos. Siya ay full of mercy. Bibigyan ka niya ng second chance. Gaya ng ginawa niya kay Jonah. Sabi sa Jonah chapter 3, verse 1-3. Basahin natin ito. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Nineveh. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Nineveh ay isang napakalaking lungsod na 3 araw na bagtasin ang luwang. Matapos magrebelde ni Jonah, anong ginawa ng Diyos? Ayon sa talata na binasa natin, ay kinausap niya ulit si Jonah. Ano sabi? Sa ikalawang pagkakataon. Wow! Grabe! Hindi lang ito second chance, kundi ito ay pagpapakita ng Diyos ng mercy kay Jonah. Ito yung katunayan na binibigyan tayo ng Diyos ng second chances. Hindi lang isang second chance, kung hindi maraming second chance. Ang amazing dito ay kahit tumakbo si Jonah palayo, hindi tumakbo si Lord palayo sa kanya. He pursued Jonah. He confronted Jonah. He rescued Jonah. And then, He called Jonah again. Yun, yung second chance. Kaibigan, naranasan mo na ba tawagin muli ng Diyos? Yung tipong parang ang layo mo na, nag-backslide ka, o meron kang ginawa na favorite sin mo at ang tagal mong nanatili doon. And then, ayan si Lord, sinasabi niya sa iyo, anak, balik ka na. Dito sa kaharian ko, walang resignation. Balik ka na sa ministry. Balik ka na sa akin. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang second chance na binibigay ng Diyos sa atin ay hindi lang regalo, kundi ito ay calling niya sa atin. Kapag binigyan ka pa ng isang pagkakataong mabuhay ng Diyos o mapatawad sa hindi mo pagkilala sa Kanya, ang mercy na ito ng Diyos sa iyo ay regalo. Pero at the same time, ay calling dahil may purpose ito. Ano ang purpose? Para kay Jonah, pumaroon ka sa Nineveh, sa malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Kaibigan, kapag binigyan ka ng second chance ng Diyos, ay sumunod ka na. Obey the second chance. Tingnan mo, ang ginawa ni Jonah, sa gayoy bumangon si Jonas at pumunta sa Nineveh ayon sa salita ng Panginoon. Grabe, no? Nung una, tumakbo siya. Pumunta sa kabilang direksyon. Alam natin yung istorya. Sumakay siya ng barko. At doon sa barko na yun, nagpadala si Lord ng bagyo. At yung bagyo na yun ay talagang halos lumubog na yung barko. Hanggang sa itinapon na siya ng mga tripulante doon sa dagat. At alam niya, sabi niya, naku, ako yung hinahabol ng Diyos. Kaya tinapon siya sa dagat. At sinalo siya ng isang isda. Doon siya nanatili doon sa isda na yon. And then doon sa isda na yon, nagkaroon siya ng realization, nako, makasalanan pala ako. At nung kinausap siya ng Diyos sa ikalawang pagkakataon, binigyan siya ng Diyos ng second chance. Alam mo, ginawa niya, sumunod na siya. Ayun, sabi sa verse, sabi doon, sa gayoy, bumangon si Jonas at pumunta sa Nineveh ayon sa salita ng Panginoon. Kaya nga, ang tanong ngayon, paano tayo tutugon kapag ang Diyos nagbigay ng pangalawang pagkakataon? Minsan, kapag nagkamali tayo, inisip natin, nako, wala na, tapos na. Lord, hindi nyo na ako gagamitin. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ako faithful. Hindi ako tulad ng iba. Mali, kaibigan. Nagbibigay ang Diyos ng ikalawang pagkakataon. Hindi sinabi, ang salita ng Panginoon ay dumating sa ibang propeta. Hindi, no? Hindi namili ang Diyos ng ibang propeta. Si Jonah pa rin. Hindi rin sinabi, dumating ang salita ng Diyos, kaya lang hindi na si Jonah qualified. No, hindi ganun ang sinabi. Ang sinabi ay dumating ang salita ng Diyos
sa ikalawang pagkakataon. Kung tutuusin, wala na dapat second time. Tumakbo siya, nagrebelde siya, nagdisobey siya, at hindi lang basta small disobedience ito, deliberate disobedience ito. At dito natin makikita, God's mercy is unshakable, even when our obedience is unstable. Kaya nung dumating yung second chance, ang ginawa ni Jonah, this time, hindi na siya tumakbo palayo, kundi tumakbo siya papunta sa Diyos. Hindi perfect obedience, pero heartfelt obedience. At minsan, yun ang hinihintay ni Lord sa atin. Hindi perfection, pero surrendered. Ang ganda na sinabi ni Charles Spurgeon. Sabi niya, when we have failed in our first attempt at obedience, His mercy provides another opportunity. Parang sinasabi niya, kahit pumalya ka, hindi pumapalya ang mercy ni Lord sa kahahanap sa'yo. At ito yung gusto kong maintindihan mo, kaibigan. Kapag si Lord nagbibigay ng second chance, hindi niya intention na mag-produce ng guilt sa iyo. Hindi niya intention na ipamukha sa iyo na ikaw kasi ganyan ka eh. Ang tigas ng ulo mo eh. No, hindi ganun. Ang gusto niya ma-produce sa iyo ay obedience. Binigyan ka ng chance ng Diyos. Huwag mo ito sayangin. Sumunod ka na. Ako na-amaze ako. Meron kaming D group kahapon. Yung isang kasama namin doon. And yung testimony niya ang ganda eh. Sabi niya, talagang ako'y napalayo sa Diyos. And sabi niya, mas nga may time pa siya maglaro ng games kaysa manalangin, mag-aral ng salita ng Diyos, makipag-usap sa Diyos. And then, tinawag siya ng Diyos ulit. Binigyan siya ng second chance. Alam mo, sabi niya, gusto ko pong magbahagi rin ng kaligtasan sa iba. Gusto ko nang ibigay yung buhay ko sa iba. Yun yung sinasabing, hindi mo sinasayang ang second chance na binigay sa iyo ng Diyos. Para itong trabaho. Isang beses ka nang pinagkatiwalaan sa trabaho, tapos nabigo ka. Sa tingin mo, tapos na yung lahat. Pero nung sinabi ng boss mo, let's try again. Hindi ba nag-iiba yung response mo? Hindi dahil natatakot kang magkamali, kundi gusto mong patunayan na sa boss mo na hindi masasayang yung second chance na binigay niya sa'yo. Hindi masasayang yung tiwala na binigay niya sa'yo. Ganyan din tayo kay Lord. When He gives you another chance, it's no longer about proving yourself. It's about honoring His mercy. Si Roy ay isang college football player na kilalang kilala hanggang ngayon. Pero hindi dahil sa galing niya, kundi dahil sa isang malaking pagkakamaling hindi niya makalimutan. True story to. New Year's Day 1929, championship game, Rose Bowl. Buong stadium puno, sigawan, ingay, pressure. Nasa gitna ng field ang tension at parang lahat ng mata nakatutok sa bawat galaw. At eto na, may fumble sa bola at nakuha ni Riggles. At sa moment na iyon, dapat yun yung pagkakataon niya maging hero. Dapat yung play na magdadala sa kanila sa panalo. Pero dahil sa excitement, adrenaline at siguro halo-halong emosyon, na-confuse siya. Imbis na tumakbo papunta sa tamang direksyon, tumakbo siya pabaligtad. Siya mismo ang nagdala ng bola papunta sa goal ng kalaban. Isipin mo yun, buong stadium na pasigaw, yung mga teammates niya nagsisigawan, Roy, wrong way, hindi dyan. Pero dahil sa ingay, hindi niya naririnig. Lalo siyang bumibilis tumakbo. Imagine mo yung kahihiyan. Yung bigat, yung guilt, yung title na dadalhin mo panghabang buhay. Pinigilan lang siya nung teammate niyang habol ng habol kasi kung tinuloy niya, sariling team ang matatalo dahil sa kanya. Alam mo, nung halftime, pumasok sila sa locker room. Tahimik, walang gusto magsalita. At nandun si Roy, nakayuko, umiiyak. Sabi niya sa coach niya, Coach, hindi ko na kaya bumalik sa field. Wala na ako lakasan loob. Para siyang si Jonah. Para siyang tayo kapag nagkamali. Pero ang coach niya, tumabi sa kanya, nagsalita ng mga salitang hindi niya makakalimutan. Alam mo, sabi sa kanya, Roy, get up and go back. The game is only half over. Ayaw man ni Roy. Kailangan niya sundin ng coach. Nilaro niya yung second half na may bagong apoy. Mas matapang, mas committed, mas determined. At sabi ng mga teammates niya, naku, di pa namin nakita naglaro yan si Roy na ganyan katindi. At ito yung tinuturo sa atin ng Diyos ngayon. The first half does not determine your destiny.
It only reveals how much you need grace for the second half. Naniniwala ba kayo dyan? Alam nyo, by God's grace, nung tumanggap ako sa Panginoong Yesus, ay halos half time na ng buhay ko. Grabe, halos half time ng buhay ko, sinayang ko lang sa kalayawan. Sabi ko, Lord, ang dami kong pagkakamali sa buhay ko. Sobrang sama akong tao. Pero binigyan mo pa din ako ng chance. Kaya yung natitira kong buhay, yung second half, ibibigay ko na sa'yo. Kaibigan, hindi ang kahapon mo ang magdidikta ng bukas mo. At habang iniisip mo na, Lord, hindi ako worthy, si Lord naman, marahang lumalapit sa puso mo at sinasabi, anak, get up and go back. The game is only half over. Kaya kapatid, bumalik ka sa field, tapusin mo ang iyong takbuhin, bumalik ka sa prayer, bumalik ka sa calling mo, bumalik ka sa obedience, bumalik ka sa presence ni Lord, bumalik ka sa kung saan ka tinawag ng Diyos. This time, hindi mo kailangan takbuhin ng maling direksyon. This time, hindi mo kailangan tumakbo palayo. This time, obey Him. This time, follow His voice. This time, run the right direction. Huwag sayangin ang mercy ng Diyos sa iyo. Obey the second chance.